ng ating mahal na Panginoong Hesus. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba. Hallelujah, ng pagluwalhati sa iyong dakilat banal na pangalan. Salamat, mahal na Panginoon, una tigit sa lahat, sa dakilang kaligtasan na iyong binigay sa amin. Isang napakalaking pribilehyo at oportunidad na ikaw ay aming nakilala, Panginoon. Saan kaya kami ngayon? Ano kayang buhay namin ngayon kung hindi ka namin nakalala, mahal na Panginoon? Kaya gayon na lamang po aming pag-aalay ng papurit pasasalamat. Daming dalangin sa gabing ito, sa aming banal na programang ito, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglangis sa mga salita mo na aming mapapakinggan. Ikaw ang magbukas ng aming puso, ng aming pangunawa. Magyabang lingkod, tuninisagan ng akin, wala pa akong magagawa. Ano yung the words, Lord? Ano yung the words? There is Jesus. Put the words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, gawat na lang ng kaaway. Stop right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ating mahal na Panginoon at luwalatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Will Distrat Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, the whole blessed Almeida family, sa kanilang pong mga anak, sa kanilang pong mga apo, at sa kanya pong mga minamahal ng mga manugang, at sa kanilang pong buong pamilya, sa buong sambahayan ng ating minamahal na pastor, ay ating pong pinapaabot. Mga minamahal ko, ang magandang gabi. Ganon din naman po, mga minamahal sa lahat ng ating mga live webcast viewer, mga minamahal na patuloy po kumantabay sa gawain ng Diyos, sumusubaybay sa banal na programang ito sa ating mga kapatid na gabi-gabi po nating nakakasama, minamahal upang mapakinggan ang mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Nawa ang mga salita ng mahal na Panginoon nating na ipapangaral sa programang ito ay nakakatulong po, minamahal, spiritually, at sa magitan po ng salitang ito, ang Diyos ang magbukas ng ating pangunawa, mga minamahal, kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating mga OFWs, mga minamahal, sa mga kapatiran po nating in abroad, na patuloy pong nagtatrabaho, nagpapagal, nagsasakripisyo para po sa kanilang buong pamilya. At the same time ay makatulong po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ay magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat, sa iba't ibang panig ng bansa. Mga minamahal, tunay na kami po ay nagagalak every time na namin mong nakikita sa comment section, mga minamahal, na kayo po ay nanonood, mga minamahal, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng Malaysia, Sabah, Malaysia, mga minamahal, bagamat I think wala pa po tayong gawain sa dakong yan, ngunit salamat sa ilan po nating mga kapatiran na napapakain po nila ang kanilang mga kalos sa magitan po ng programang ito, mga minamahal, dito po sa dako ng Zamboanga, at ganoon din naman, mga minamahal, sa buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, at sa buong Zamboanga, sa lahat ng ating Muslim brothers, mga minamahal, ay magandang gabi po sa ating mga kapatiran sa dako ng Canada, sa dako ng Calgary, sa dako po ng Grand Ferry po, mga minamahal, sa dako ng New Jersey, at maging sa dako ng Singapore, sa dako ng Dubai, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Hong Kong, mga minamahal, at maging sa dako ng Milan, Italy, ilan sa ating mga kapatid na nandyan. Ang Diyos pong magpala, mga minamahal, sa ating lahat. At sa gabi ito, mga minamahal, hindi man po namin kayong maisa-isa, ngunit aming pinapaabot sa inyo ang mga minamahal, ang Diyos ang magpala. Pleasant evening po, minamahal, sa ating pong lahat. At tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, na sa pagkain ng ating mga kaluluwa. And let's talk about the topic, God's existence. Amen? Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, to prove that our loving God are truly exist is His power. Mga minamahal, ang patunay, mga minamahal, ng Diyos ay totoong Diyos, mga minamahal, na buhay, ang kanyang kapahayagan ay totoo. Ang nagpapatunay po nito, mga minamahal, ay yung kanyang kapangyarihan, yung superiority ng Diyos, yung supremacy ng ating mahal na Panginoon. Ang nagpapatunay nito ay yung kanyang kapangyarihan, yung unlimited power ng Panginoon, yung limitless power ng ating buhay na Diyos. Ito po, mga minamahal, ang nagpapatunay na ang Diyos ay totoo. Bagamat merong mga ibang turo, ibang aral, mga minamahal, na naniniwala na walang Diyos. Ang kanilang paniniwala ng lahat ng bagay, mga minamahal, na nakikita natin sa
mga minamahal, sa ibabaw ng mundong ito ay bunga lang ng isang pagsabog, gagaya ng mga minamahal kay Charles Darwin na mga minamahal theory. Ito po isang theory, mga minamahal ko, na halos hindi po kapanipaniwala. They believe that there's no God. Sila po ay naniniwala na walang Diyos. Ngunit ang sabi ng Biblia, foolish is he who believe not that there is God. Mga minamahal, isang taong mangmang, amen? Sabi ng Biblia, ang mga taong naniniwala na walang Diyos. Kaya God's existence, mga minamahal, it is to prove that our loving God are truly exist. Mga minamahal, is His power, yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon ang nagpapatunay, mga minamahal, na siya ay totoo, siya ay buhay, siya ay kasama natin, kumikilos siya sa buhay natin, atin pong araw-araw na buhay, atin pong nararamdaman ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sa banal na Biblia, mga minamahal, from the book of John chapter 3 verse 1 up to verse 2, sapagkat ang gusto nating iparating, mga minamahal, sa ating minamahal na mga tagapanood, mga minamahal, sa programang ito, na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay isang gawain na sinasamahan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po natin napatunayan, dahil po sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng mga minamahal pananampalataya. Amen. Dahil nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ministeryong ito na hindi po natin naranasan sa ating pinagmulang relihiyon, dahil mayroon po tayong iba't ibang mga pananampalataya na pinagmulan. Ako sa aking pananampalataya na pinagmulan, hindi ko po naranasan doon ang kapangyarihan ng Diyos. Wala po akong nakita doon ng mga himala, mga minamahal, mga ebidensya, prueba na ang Diyos ay sumasa amin, ang Diyos ay kumikilos sa ministeryo namin. Kaya mga minamahal, nung ako po ay mapadako sa banal na gawain ito, mga minamahal, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po nakita ng aking dalawang mata kung paano ang bulag, mga minamahal, ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad. Just imagine, mga minamahal, ilang taon na pong paralyzed, pinapalakad ng mahal na Panginoon. Ultimo po, ang buhay, ilang oras ng mga patay, mga minamahal, ay binubuhay ng ating mahal na Panginoon. Ilan po ang mga witness na kayo nakita, mga minamahal, in my own eyes, na mga kitongin, mga minamahal, na halos magpapakamatay na po, mga minamahal, ang iba nating mga kapatiran na may sakit na ketong. Imagine, mga minamahal, sila po ay nagpaplano ng bumili ng 1 galon ng gasolina at ipapaligo at kanilang sisindahan para magliyab at sila po ay mamatay na lang, mga minamahal. Bakit po? Napaka-incurable na po yung kanilang sakit na ketong, sapagkat mga minamahal, ang kanilang balat ay dumidikit na po sa banig, dumidikit na po sa kulambo, dumidikit na po, mga minamahal ko, sa kumot. Just imagine, mga minamahal, mabuti pa raw ang langaw ay lumalapit pa sa kanila, pero ang kanilang mga loved ones halos ayaw na lumapit. May ilan tayong mga kapatiran na may mga sakit na ketong, mga minamahal, binabahayan sila, hiwalay sa kanilang sariling tahanan. At kapag binibigyan ng pagkain, mga minamahal, inalagay na lang sa isang plato at pagtapos tinutulak na lang, mga minamahal ko, ng isang mga minamahal ko stick para lang makarating doon sa ating kapatid, mga minamahal, ang kanyang pagkain. Before, nung hindi pa po siya naglilingkod. Nung siya po ay mahayuan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, nagkaroon po tayo ng krusada, naabutan po siya ng leaflets, at siya po ay inimbitahan na dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa ating krusada, at siya po ay nagpaunlak ng paanyayang ito, at siya po ay dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, sa Diyos lamang po ang kapurihan at kaluwalhatian. Yung kanyang karamdaman, mga minamahal ko, na ketong doon ay unti-unting pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang kanyang balat, mga minamahal ko, ay nilinis ng Panginoon. Ayon nga po sa kanyang testimony, parang mga minamahal, kaliskis ng isda ang nahuhulog sa kanya, at nung mawala na po yung parang kaliskis ng isda, ang kanyang balat, mga minamahal, ay kuminis at siya'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Yan pong patunay, mga minamahal, na ang Diyos ay kasama namin sa ministeryong ito. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay kumikilos sa ministeryong ito. In John chapter 3 verse 1 after verse 2, kindly po mga minamahal, basahin natin ang Biblia. There was a man of the Pharisees named Nicodemo, and ruler of the Jews. The same came to Jesus by night, and he said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, came from God. For no one can do this miracle that thou doest except God
be with him. Sa Tagalog, may isang lalaki na isang Pariseo. Ito po isang pari, mga minamahal, si Nicodemo. At nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin na ikaw isang guro na nagbubuhat sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng anumang tanda na yung ginagawa maliban kung sumasa kanya ang Diyos. So, Nicodemo, siya po'y naniniwala na ang ating mahal na Panginoon ay galing sa Diyos. Ang ebidensya, mga minamahal na kanyang hawak-hawak na ang ating Panginoon ay galing sa Diyos, ang sabi niya, hindi magagawa ni naman ang iyong ginawa maliban kung ang Diyos, mga minamahal ko, ay nasa iyo. Sapagkat, mga minamahal kanyang narinig, kanyang nakita kung paano ang mahal na Panginoon ay naghimala sa kanilang kapanahunan. Imagine si Lazaro, 3 araw ng patay, muling binuhay ng mahal na Panginoon. Isang babaeng 12 years na dinudugo nung mahawakan lang ang laylayan ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, ito po ay gumaling dahil sa kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Si Bartimeo, isang bulag, mga minamahal, na nandun na lamang palagi sa pintuan, mga minamahal ng templo. Nung sinabi, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay bumangon at ikaw ay pinadilat na ng ating Panginoon. Mga minamahal, siya po ay gumaling. So nakita niya, kanyang narinig kung papaano ang mahal na Panginoon in His time, mga minamahal, performing any kinds of miracles. Nakita po niya kung papaano ang mahal na Panginoon na naghimala. At ang sabi niya, Rabbi, ikaw ay guro na galing sa Diyos, sapagkat hindi mo magagawa ang anumang bagay na iyong ginagawa maliban kung ang Diyos, mga minamahal ko, ay nasa iyo. Yan po ay totoo, mga minamahal. Bagamat we believe na kahit po ang demonyo ay kayang gumawa ng himala. Amen. Pero ang hindi kayang gawing himala ng demonyo ay ang pagbabago ng buhay ng tao. Hindi niya babaguhin ang buhay ng tao kailanman. Sapagkat kung babaguhin niya ang buhay ng tao, imagine, dati-rating kriminal ay, mga minamahal, hindi na magagawa ng krimen. Dati-rating magnanakaw, hindi na magnanakaw. Dati-rating sugarol, dati-rating masamang uri ng tao, ex-convict, pumapatay ng tao, hide killer. Mga minamahal ay hindi na papatay, hindi na magsusugal, hindi na magnanakaw, hindi na manre-rape, mga minamahal. Ito'y gagawin ni Satanas sa mga taong ito. Ang mga taong ito'y mapupunta ng langit. At ang number 1 mission ni Satanas, ang tao ay hindi mapunta ng langit. Gustong-gusto niya ang tao magkasala. Gustong-gusto niya ang tao gumawa ng krimen. Gustong-gusto niya na ang tao, mga minamahal, ay gumawa ng kasalanan at lumabag sa kalooban ng mahal na Panginoon upang ang kaluluwa ng taong ito, mga minamahal, ay kanyang itapon sa init ng apoy ng impyerno. Maibulid sa init ng apoy ng impyerno. Kaya kailanman, hindi niya babaguhin ang buhay ng tao. At yung transformation, inward and outward appearance ng tao, yung pagbabago ng Diyos ng puso ng tao, ng isip ng tao, that is inward or outward rather, or inward appearance, babaguhin ng ating mahal na Panginoon. That is a great miracles. Higit pa yan, mga minamahal, sa pagpapagaling ng karamdaman. Dahil ang pagbabago ng tao, mga minamahal, ay napakahirap gawin. Ito'y himala lang ng ating mahal na Panginoon. At ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, hindi lang nagpapagaling ng karamdaman, leukemia, cancer, TB, diabetes, mga incurable sickness, tinanggihan na ng doktor, may mga taning ng buhay. Hindi lang po yan ang ginagawa dito ng mahal na Panginoon. Dating bakla, mga minamahal, ngayon ay tunay ng lalaki. Dating tomboy, ngayon ay tunay ng babae. Dati-rating NPA commander, ngayon ay mga minamahal, law-abiding citizen na po. Mga minamahal, iniwanan ang pagiging NPA. Mga minamahal, isinuko ang buhay sa mahal na Panginoon. Naglingkod ng may katapatan sa Diyos. Dati-rating, mga minamahal, Abu Sayyaf. Dati-rating, mga minamahal, masasamang uri ng tao. Dati-rating mga kriminal. Ngayon, nasa gawain na ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kagaya po, mga minamahal ko, kay beloved Major Bobby Nugget, isa pong mga minamahal, satanista, kumakain, mga minamahal ko, umiinom ng dugo ng tao, kumakain ng mga minamahal, atay, puso ng tao, mga minamahal, isang satanismo. Ngunit ang sabi ng banal na Biblia,
mga minamahal, nang siya po ay makakilala sa mahal na Panginoon, iniwanan ang lahat ng kanyang maruruming mga lakad. So hindi lang po nagpapagaling ang Diyos dahil baka isipin nila ng himala na ginagawa ng Panginoon dahil nga si Satanas ay kaya gumawa ng himala, kaya niyang magpababa ng apoy galing sa langit, kaya niya ring magpalakad ng pilay, magpadilat, mga minamahal ko ng mga bulag, kaya niyang bumuhay ng patay, mga minamahal. The purpose is to deceive many. That is deception, dayain. Minamahal ko ang maraming mga tao. Yun po ang kanyang dahilan, yun po yung kanyang layunin, to deceive many. That is deception. Kaya gumagawa rin siya ng himala. Kagaya ng sinabi ko, kaya niyang magpababa ng apoy galing sa langit. Kaya niyang lumakad sa ibabaw ng tubig, mga minamahal. Kaya niyang gumawa ng kahit anong himala. Pero ang himala na hindi niya kayang gawin, ang baguhin ang buhay ng isang tao. Dahil kapag baguhin niya ang buhay ng isang tao, ang kaluluwa ng taong ito, mga minamahal, ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Makakapasok sa langit. At yun ang ayaw ni Satanas, na ang kaluluwa ay mapunta ng langit. At all cost, gagawa po siya ng paraan upang ang kaluluwa mo, ang kaluluwa ko, ang kaluluwa ng bawat tao ay hindi mapunta, mga minamahal ko, ng langit. Dahil, mga minamahal, si Satanas ay galit na galit sa tao. Samantalang si Satanas, isang beses lang nagkasala, pero hinatulan agad siya ng mahal na Panginoon. Samantalang ang tao, paulit-ulit tayong nagkakamali, paulit-ulit tayong nagkakasala, ngunit paulit-ulit din naman tayong pinapatawad ng ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit tayong pinapatawad ng mahal na Panginoon. Pero si Satanas, kaya nga po siya galit na galit sa tao, dahil isang beses lang siya nagkasala, hinatulan agad siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya gusto niya ang tao hindi mapunta ng langit. Kaya at all cost, gagawin niya ang lahat na pwede niyang magawa, mga minamahal, upang ang tao ay hindi po maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. So sabi ng mga minamahal Biblia na ating binabasa, ang sabi niya, we know that thou art a teacher came from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Prove that our dearest Jesus is from God because of the miracle that from He doest, mga minamahal. Galing po sa himala o dahil po sa himala na kanyang ginawa, ito po ang nagpapatunay ng ating mahal na Panginoon ay galing sa Diyos. Ang Diyos ay sumasa Kanya at siya, mga minamahal, ay sumasa Diyos dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay lumalakip sa Kanya. Following verse, 1 Corinthians chapter 4, Verse 20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Sa Tagalog, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, for the kingdom of God is not in word, but in power. Yung kaharian ng Panginoon, yung kingdom ng Diyos, not only in word, mga minamahal, but also in power. Maganda po, mga minamahal ko, kung maganda tayong magsalita, mga minamahal, as a pastor, as a preacher, as a evangelist, marunong tayong magsalita, mga minamahal, magaling tayong magsalita, pero alam po ninyo, mga minamahal, nagiging walang bisa, mga minamahal, at kapangyarihan, kung magaling lang tayong magsalita at wala namang kalakip at walang lumalakip na kapangyarihan galing sa Diyos. Mga minamahal, take note, sabi ng banal na Biblia in 1 Corinthians chapter 4 verse 20, for the kingdom of God is not in word but in power. Yung kaharian ng langit, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, ang kaharian ng langit, minamahal ko, ay hindi lamang puro salita. Lumalaki po dyan ang kapangyarihan, kagaya ng ating mahal na Panginoon. In the time of His ministry, siya po ay nag-evangelize, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng lupa, sa kalupaan ng mga Hudyo at maging sa kalupaan ng mga Hintil. Nangaral ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang pangangaral ng Diyos ay walang tinatanging tao, walang pinipiling tao ang ating mahal na Panginoon. Kapag siya po ay mangaral, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sino man ang lumapit, sino man ang tumanggap, sino man ang makinig, ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Sa kanyang ministry, siya po ay nag-evangelize, hindi lamang po, mga minamahal, puro salita ang kanyang ginagawa, kundi siya po ay nagpe-perform ng maraming miracles, mga minamahal, to prove that ang ating Diyos, mga minamahal, ay nasa Kanya at siya ay nasa Diyos. Siya ay iisa sa ating Diyos, mga minamahal, na lumikha ng langit at ng lupa. Kaya sa kanyang pangangaral,
mga minamahal, marami ang namangha sapagkat hindi lang po siya nangaral, mga minamahal, ng salita ng kaharian ng langit, bagkus siya po'y nangaral na mayroong kalakip na himala. Yan po, mga minamahal, ang ating hinahanap ngayon. Sapagkat napakaraming magagaling na mga ngaral, mga minamahal, sa telebisyon, sa internet, sa YouTube. Mapapanood natin, mga minamahal, they are, mga minamahal, preaching with enticing words. Yung salitang mapanghikayat, mga minamahal, na salita pa lang ay talagang hanga ka. Salita pa lang bibilib ka, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, ang pattern walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Nung mangaral ang mahal na Panginoon, not only in word but in power, in-expose ng Diyos, mga minamahal, sa maraming tao, yung kanyang pagiging Diyos, ng Diyos ay nasa kanya. In-expose ng Panginoon na siya ay Diyos at lumalakip ang kapangyarihan sa bawat niyang gawa, mga minamahal. Di ba? Pakita po natin, mabasa natin from Matthew, sa book ng Mark, sa book ng Luke, sa book ng John, mga minamahal, na andyan po yung iba't ibang huuri ng himala na ginawa ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ito po ay nagpapatunay na siya ay totoong Diyos, mga minamahal, sapagkat ang kapangyarihan ay kumikilos sa Kanya. Kagaya ng sinabi ni Nicodemo, ang sabi ng Nicodemo, "For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him." Hindi po mangyayari ang ganitong himala kung ang Diyos ay wala sa Kanya. So ito po yung pattern, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, dapat sa ating pangangaral, lumalakip ang himala, lumalakip ang kapangyarihan. Pero kung pastor ka, mangangaral ka, mga minamahal, ikaw ay nasa isang iglesia, ikaw nasa isang fellowship, ikaw ay nasa isang assembly, mga minamahal, at wala kang naririnig na himala, mga minamahal, wala kang nakikitang pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang mga miyembro dyan ay umaasa sa gamot, sa doktor at sa ospital, instead na magtiwala at manampalataya sa makapangyarihan Diyos. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang church na yan ay hindi sinasamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, because the kingdom of God is not in only in word but also in power. Kapangyarihan po, mga minamahal, ang ating taglay, ang ating kailangan. Sapagkat, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, how can we conquer, how can we overcome devil, mga minamahal, if their power are greater than their power, than our power? Paano po natin ma-overcome si Satanas, ang mga demonyo, ang masasamang espiritu, kung ang kanilang kapangyarihang taglay ay higit pa sa kapangyarihan, mga minamahal, na ating tinataglay? It means to say, we need power greater than their power. Kailangan po natin ng kapangyarihan higit pa sa kanilang kapangyarihan, just to overcome them. Dahil hindi natin sila mapagtatagumpayan, hindi natin sila matatalo, hindi natin sila magagapi. Kung ang kapangyarihan mong taglay, mga minamahal, ay mas malakas pa ang kanilang kapangyarihan. Kaya makita mo, and our beloved Jesus Christ ministry, before siya mag-start ng kanyang ministry, dahil siya po'y nag-edad ng 30 years old, at nung siya nag-edad ng 30 years old, siya po'y pumunta kay John the Baptist at tinanggap ang bautismo sa tubig, mga minamahal, to fulfill the righteousness. At right after, mga minamahal, na siya po ay nagbabautismo in Matthew chapter 4, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Siya po'y pumunta ng wilderness at nag-alay, minamahal ko, ng mga pag-aayuno. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, without prayer and fasting, mga minamahal, we cannot perform any kinds of miracles. At mga minamahal, kapag walang pag-aayuno, walang mga pananalangin, wala tayong tataglayin kapangyarihan, mga minamahal. At kung wala tayong tataglayin na kapangyarihan, wala tayong taglay na kapangyarihan galing sa Diyos, we cannot perform any kinds of miracles. At kung hindi tayo makapag-perform ng any kinds of miracles, mga minamahal, sabi pa nga, mga minamahal, sino ang mananampalataya na ang Diyos ay nasa atin? Sinong magtitiwala na ang Diyos ay nasa atin kung puro lang tayo salita? Kaya nga po ng mahal na Panginoon, pagkatapos ng pag-aayuno, sapagkat sabi ng Biblia, without prayer and fasting, we cannot perform, we cannot cast out demons, we cannot cast out devils in Jesus' name. Without prayer and fasting, makita mo, mga minamahal, in Matthew chapter 17, mga minamahal, verse 19, 20, and 21, mga minamahal, merong isang tatay dyan na ang kanyang anak ay, mga minamahal, isa pong epileptic. At kanya po itong dinala sa harapan ng mga apostoles. Amen? Ngunit, mga minamahal, hindi po ito gumaling. Ang sabi ng Biblia, nang magkagayoy, nagsilapit bukod ang mga alagad kay Jesus
at nagsasabing, bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kaunting inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalatayang kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyong sa bundok na ito, lumipat kayo mula rito hanggang doon at ito'y lilipat at sa inyo'y mga minamahal at sa inyo'y hindi may pangyayari. Datapot ang mga ito'y hindi lumalabas kundi sa magitan ng pananalangin at ng mga pag-aayuno. So, importante yung prayer, importante yung fasting po, mga minamahal, dahil naandyan po yung produkto ng pananalangin at produkto ng pag-aayuno. Mga minamahal, it is power, it is anointing, God's anointing power po, mga minamahal, ang produkto niyan. Kaya kapag ang pastor, mga minamahal, hindi nag-aalay ng mga pag-ayuno, ang mga membro ay walang ayuno, ang mga pastor ay walang ayuno, mga minamahal, ni kagat ng lamok, hindi po gagaling, lagnat, sipon, mga minamahal, ano bang mga karamdaman, tatakbo agad sa doktor, tatakbo agad sa ospital. Meron nga po kung narinig mga minamahal na isang pastor na lumapit sa kanyang membro, mga minamahal at nagpalehans, mga minamahal, pagkatapos ng lehans, bumalik uli, 3 beses na bumalik yung kanyang membro. Ang sabi ng pastor, mga minamahal, maya-maya dumukot ng bulsa. Sabi niya, hindi ka naman gumagaling. Ito ang pera, bumili ka ng gamot sa butika, sa mga pharmacy at ikaw ay mag-take mga minamahal ng gamot para ikaw ay gumaling. So makita mo, mga minamahal, sometimes mayroon pong ganitong mga pananampalataya na instead na sa Diyos magtiwala, instead sa Diyos umasa, mga minamahal, masyado na nagre-rely, mga minamahal, sa gamot, sa medisina, sa magagawa ng doktor, instead na sa ating mahal na Panginoon magtiwala, which is, nang anumang kayang gawin ng gamot ay kayang gawin ng Diyos. Kung ang gamot ay kayang magpagaling, mas lalo ng Panginoon. Kung ang doktor ay kayang magpagaling, mas lalo na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lang, ang iba, that is because of lack of faith, mga minamahal, sa gamot sila umaasa. Because of lack of faith, mga minamahal, sa doktor sila umaasa. Pero sa atin po, mga minamahal, nakita natin ang dakilang himala ng Panginoon sa ministeryong ito. Kapag may mga karamdaman tayo, hindi ospital, hindi gamot ang ating solusyon. Tayo po ay lumuluhod, tayo po ay nananalangin, umaawit tayo ng mga makalangit na mga awitin, tayo po ay taimtim na nagpapakumbaba at dumadalangin sa mahal na Panginoon. At dyan po natin makita through the leading prayer for our beloved Honorable Pastor, yung ating karamdaman, mga minamahal, ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa panahon ng mahal na Panginoon, yan po yung pattern. Without any prayer and fasting, we cannot cast out demons in Jesus' name. Dahil hindi po ordinaryo ang mga demonyong ito na basta-basta na lang natin mapapalayas, mga minamahal. Kaya nga po sabi ng banal na Biblia, meron pong isang insidente, mga minamahal, na nagpalayas po ang isang tao sa isang demonyo. Ang sabi ng demonyo sa kanya, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Pablo, ikaw sino ka? Mga minamahal, dahil hindi po basta-basta, hindi po ganoon kadali ang pagpapalayas ng mga demonyo sa ating mga katawan. Demonyo ng leukemia, demonyo ng cancer, demonyo ng TB, demonyo ng diabetes, demonyo ng kasalanan, demonyo ng pagiging lasinggero, babaero, demonyo ng pagiging rapist, demonyo ng pagiging kriminal. Yan po ay pumapasok sa katawan ng tao at tinuturuan tayong magkasala. Yung mga demonyo na yan na nasa kaloob-looban ng tao, hindi po yan ganoon kadali para mapalayas. Kailangan natin ng kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon dahil tanging kapangyarihan lang ng Diyos ang kayang magpalayas sa masasamang demonyo na yan na naghahari, mga minamahal ko, sa katawan ng tao. Kaya kailangan ng prayer and fasting dahil ang produkto ng pananalangin at pag-aayuno ay anointing power galing sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya rini-require ng mahal na Panginoon as a preacher, as a pastor, isa po kayong missionary, mga minamahal, ang kailangan po natin ay sa ating pangangaral upang lumakip ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay pag-aalay po ng mga pananalangin at mga pag-aayuno, kagaya po ng ating dearly beloved Honorable Pastor. Bakit po nangyayari ang ganitong laksa-laksa ng himala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Sapagkat mga minamahal, bunga po yan ng mga pananalangin at pag-aayuno ng ating kagalang-galang na pastor. Ang puhunan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, bakit naging ganito ka-successful ang gawain? Start from the very humble beginning ng ating banal na gawain, sapagkat ang ating minamahal na pastor,
mga minamahal, isang administrator ng kanilang pag-aari sa kanilang lupain dito po sa dako ng Surigao. Meron po silang malawak na minahan, malawak na nyogan, malawak na fish pond. At the same time, ating mahal na pastor, siya po mga minamahal ay isang attorney, isa po siyang abogado. Sabi pa nga ng kanilang naririnig, mga minamahal, kanila pong sinishare sa amin, mga minamahal, noong unang panahon, nung nasa serbisyo pang mahal na pastor, hindi nauubusan ng pagkain yung bumper ng kanilang sasakyan pagkat marami pong nagbibigay. At the same time, mga minamahal, milyon ang kanila pong income sa loob po, mga minamahal ko, ng isang taon dahil sa kanila pong minahan, nyugan, sa kanila pong fish pond, kumikita po sila ng malaking halaga. Pero nung dumating, mga minamahal ko, ang calling sa mahal na pastor, siya po'y tinawag na ng mahal na Panginoon lahat ng kanyang pag-aari sa Mindanao. Lahat ng kanilang properties ay kanilang iniwan at siya po'y pumunta sa dako ng kamay nila at doon nagsimula, mga minamahal, ng pangangaral ng Ebanghelyo at salita ng mahal na Panginoon. Dibdiban, mainit na mga pag-aayuno at pananalangin ang ginagawa ng ating mahal na pastor. Although nagawain ay walang-wala. Sabi ng mahal na pastor, ilang beses silang pinalaya sa kanilang inuupahan, mga minamahal ko, na bahay sapagkat wala silang, mga minamahal, maipambayad. Ilang beses silang nagdaos ng banal na gawain na walang inuupuan sapagkat wala silang pangrenta, mga minamahal. Ganon kahirap, halos wala silang makain. Iniiwan niya ang kanyang pamilya, mga minamahal, na walang pagkain. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ako uuwi sa aming tahanan hanggat wala akong dalang pagpapala, mga minamahal. Dahil alam niya na kapag siya po'y pinagpala, nahipo na ang puso ng ating mahal na Panginoon. Kapag aalis ng ating beloved pastor, nagre-request ng ating beloved Mama Dear na, sweetheart, ipanalangin muna natin ang ating mga anak na makatulog ng mahimbing. Sapagkat kapag magising ito, tiyak na bagay, hihingi ng pagkain, nakakatulog ng mahimbing hanggang sa makauwi ang ating mahal na pastor. May dalang pagkain po, mga minamahal, pinagpapala ng ating buhay ni Diyos. Or how many times nag-alay ang mahal na pastor ng ilang 40 days, ilang 21 days, ilang 16 days without food, without water, mga minamahal. Kaya grabing pagkilos ng himala ng ministeryong ito, mga minamahal, patunay, mga minamahal, nakasama natin ang ating buhay na Diyos sa gawain ito sapagkat lumalaki, mga minamahal ko, ang iba't ibang uri ng kapangyarihan, mga minamahal, ng ating buhay na Diyos na nagpapagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman, mga minamahal, sa aming minamahal na mga kapatiran. Kaya ang Jesus Miracle Crusade, sa mga apostolic doctrine, the most fastest growing church, mga minamahal, ang ministeryong ito. Sa lahat ng churches ng apostolic, ang Jesus Miracle Crusade ang merong pinakamaraming miyembro, mga minamahal ko, na naitala. Kaya tunay na tayo po'y pinagpala ng ating buhay ni Diyos. In 1 Corinthians chapter 2, verse 4, after verse 5, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. In verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, my teaching and my preaching was not for enticing words of men's wisdom, but through the demonstration of the Spirit and the power, mga minamahal, that your faith should stand in the wisdom of men, but in the power of the living God. Yung pangangaral ni Apostol Pablo, hindi po sa mapanghikayat ng mga salita. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, my speech and my preaching was not with enticing words of men's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, mga minamahal, pagpapahayag ng Espiritu at pagpapakita ng kapangyarihan. Yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Not for enticing words of preaching, of men's wisdom. Kagaya ng maraming churches ngayon, meron silang mga pastor with enticing words, mga minamahal, yung kanilang faith, mga minamahal, ay tumitibay only in wisdom of men, not in the power of the living God. In verse 5, sabi ng Biblia, that your faith should not stand in the wisdom of men. Kapag ang iyong pananampalataya ay maging matibay, mga minamahal, tumayo dahil lang sa karunungan ng tao, mga minamahal, ang pananampalataya mo ay pananampalatayang mahina. Pero kung ang pananampalataya mo ay tumibay at tumatag dahil po ito sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pananampalataya mo ay kasiling tulad ng isang bahay na itinayo ang pundasyon sa ibabaw, mga minamahal ko, ng bato. Kaya huwag kang magtaka pagdating ng bagyo, pagdating ng ulan, pagdating ng unos.
ang iyong bahay ay hindi po mawawasak sapagkat ang pundasyon nito ay nakatatag, mga minamahal, nakatayo sa ibabaw, mga minamahal ko, ng bato. Ganon na ganon din po ang pananampalatayang pinagtibay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kagaya sa atin, mga minamahal, ang ating pananampalataya ay hindi pinagtibay lamang dahil sa karunungan ng tao, dahil sa karunungan ng preacher, karunungan ng ating mga pastor na isinishare sa atin, bagos ang ating pananampalataya ay naging matibay at naging matatag dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na tayo mismo. Amen. Tayo mismo, mga minamahal, we are 100% totally convinced na ang Diyos ay totoo sapagkat nakita ng ating mga mata kung paano ang Diyos ay naghimala. Mga minamahal, narinig ng ating mga tenga kung paano ang Diyos naghimala. In our own experience, 100%, we are totally convinced dahil in our own experience, mga minamahal, ating na-experience ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Our faith, mga minamahal, ito po ay in-strengthen, tinitibay, pinapatatag, not in for enticing words of man's wisdom, but through God's power, mga minamahal, naging matibay yung ating pananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil nakita natin ang bulag na kadilat, ang pilay na kalakad, mga minamahal, ilang taon nang pinahirapan ng dyablo, pinapagaling ng mahal na Panginoon, dinadala sa gawain, naka-wheelchair, naka-folding bed, naka-stretcher, mga minamahal, pero right after ng crusade, mga minamahal, pinapalakad ng ating mahal na Panginoon, iniiwanan ng kanilang mga stretcher, yung kanilang pong mga wheelchair, iniiwan, yung kanilang folding bed, mga minamahal na hinigaan, iniiwan, lumalakad pa uwi, sapagkat sila'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya po ng inyong abang lingkod, nakilala ko ang mahal na Panginoon year 1986. I was 10 years old at that time. At alam ninyo, mga minamahal, ako po'y busog na busog sa himala, sapagkat ang unang-unang himala na aking nakita, mga minamahal, pagkatapos mag-ayuno ng ating mahal na pastor ng 83 days, nakita ko po sa dako ng mga minamahal, Rolling Hills sa Barte, meron pong isang tao doon na merong sakit na goiter, mataas na tao. Mga minamahal, halos hindi maabot ng mahal na pastor yung kanyang goiter nung ilinay hands ng ating mahal na pastor. Ito po'y kitang-kita ng aking dalawang mata. Ngunit yung goiter na yun ay malaki, mga minamahal. Ngunit pagkatapos, mga minamahal, hands ng mahal na pastor, kami namangha, kami nagulat dahil yung goiter na yun, mga minamahal ko, na talagang kitang-kita namin kung gaano kalaki. Ito ay, mga minamahal, himalang pinawi, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi po magic. Hindi po yan, mga minamahal, hocus-pocus. Bakit po, mga minamahal, yung pattern na ginawa ng mahal na Panginoon ay ginawa ng mahal na pastor. Before mag-start ng ministry, ang ating mahal na Panginoon, pumunta muna siya sa wilderness, nag-alay ng pag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Ganon na ganon ang mahal na pastor. Before mag-start ng kanyang ministry, ilang beses munang nag-alay ng 40 araw at 40 gabing hindi kumakain, umiinom lang ng tubig ang ating mahal na pastor. So makita mo yung pattern sapagkat ang totoong kapangyarihan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Opo, may nakikita tayong mga manggagamo dyan na may taglay din kapangyarihan, ngunit ang kanilang kapangyarihang taglay, hindi po yan galing sa Diyos. Yung totoong kapangyarihan, mga minamahal, ay galing sa mahal na Panginoon. Ito'y bunga ng ating mga panalangin at bunga ng ating mga pag-aayuno. Kaya tayo pong mga taga dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, sabi ng Biblia, our faith should stand, not is the wisdom of men, but in the power of the living God. Yung pananampalataya natin ay hindi po tatatag, hindi po tumatag, hindi po tumatayo, hindi po nananatili ang ating pananampalataya, minamahal, dahil po sa karunungang taglay lang ng tao, kundi tayo po'y nananatili dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya we are blessed among the blessed kapag tayo po'y narito sa totoong iglesia, sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na tayong lilipat pa sa iba. Huwag na tayong pupunta pa sa iba. Sabi ng mahal na pastor, mga minamahal, dito tayo pinagpala, dito natin nakita ang himala, dito natin nakita ang kapangyarihan ng Diyos, dito natin nakita ang pagkilos, mga minamahal, ang kamay ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, we are totally 100% convinced na naandito ang Diyos. At pagkatapos sa konting pagsubok, konting katitisuran lang, iiwanan natin ang totoong gawain ng Panginoon at tayo po'y pupunta sa ibang sekta, pupunta sa ibang denominasyon. Sabi ng mga pastor, magpasuri muna tayo sa doktor, mga minamahal. Dahil baka nga naman, mga minamahal, may diferensya na ang ating pag-iisip
Sapagkat syempre, hinahanap mo ang Diyos, hinahanap mong pagkilos ng Diyos, hinahanap mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang totoong gawain ng Diyos, nasumpungan mo sa Jesus Miracle Crusade, at ikaw ay lilipat sa ibang sekta, ibang denominasyon, mga minamahal, maaring may diferensya po tayo, mga minamahal ko, sa kaisipan. Yun po ang mga minamahal, sinasabi ng mahal na pastor. Ang ibig sabihin, huwag na nating iiwan ang gawain ng mahal na Panginoon sapagkat naandito ang totoong pagkilos ng mahal na Panginoon. Naandito ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, 2 Timothy chapter 3. Verse 5, sabi ng Biblia, having form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Sa Tagalog, na may anyong kabanalan. Ito po yung ating nakikita, maraming mga churches, maraming fellowship, they are having form of godliness. Meron silang anyong kabanalan, mahabang damit, mahabang buhok, mahabang palda, nagdadala ng Biblia, ang inaawit ay makalangit ng mga awitin. They are having form of godliness, that is, form of godliness, mga minamahal, mahabang damit, mahabang buhok, walang hika, walang makeup, that is form of godliness. Pero sabi ng Biblia, having form of godliness, but denying thereof, may anyong kabanalan, datapwat, sabi ng Biblia, mga minamahal, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, mga minamahal. Sabi ng English, ulitin natin pagbasa. Having form of godliness, but denying the power thereof, mga minamahal, tinatanggihan natin yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin ng pagtanggi ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, yung alam na natin na kayang gawin ng Diyos, inaasa pa natin sa gamot, hindi po masama ang gamot, mga minamahal, kagaya ng explanation ng ating mga magulang sa Panginoon, hindi po masama ang gamot. Hindi po masama ang doktor, minamahal. Pero ang mga doktor na yan, ang mga gamot na yan, ay para lang po yan sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Pag may pananampalataya ka sa mahal na Panginoon, 100%, mga minamahal, iaasa mo sa mahal na Panginoon lahat ng bagay. Mga minamahal, tutulayin mo maging ang kamatayan, papatunayan mo lang, mga minamahal, sa maraming mga tao ng Diyos ay totoo. Kagaya po ng isa nating kapatiran, ang kanyang anak ay nagkaroon ng sakit na iltor. Imagine, 8 years old ang kanyang anak, nagkasakit ng iltor, that is, mga minamahal, sumusuka, dumudumi, sumusuka, paulit-ulit hanggang ang kanyang anak, mga minamahal ko, ay naubusan ng tubig, na-dehydrate ang kanyang anak. At mga minamahal, nakikita po niya na pilik mata na lang ang gumagalaw sa kanyang anak dahil mga minamahal, 4 ng araw na mga minamahal, dumudumi, sumusuka, nag-ieltor. Siya po ay, mga minamahal, nagpupuri, umaasa sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung kanyang mga loved ones sa paligid, kinukutsa siya, nadalhin na sa ospital. Mga minamahal, siya'y nagsisya ng Diyos ko ay buhay, ang Diyos ko ay totoo. Hindi ako umaasa sa gamot, hindi ako umaasa sa doktor, sa Diyos lang ako umaasa. Mga minamahal, siya po ay kinukutsa ng mga loved ones niya na ang kanyang anak, mga minamahal, na bedridden na, ay dalhin po, minamahal ko, sa ospital. Pero ang sabi niya, Lord, hindi ko dadalhin ang aking anak sa ospital, mamatay man ito o mabuhay. Kung ito'y papatayin mo at kukunin mo sa akin, mahal na Panginoon. Dahil iniisip niya, kung kayang buhayin ng doktor ang kanyang anak, lalo tigit na kayang buhayin ng Diyos, dahil ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa mga doktor. Kung kayang buhayin ng gamot at medisina, ang kanyang anak ay kaya ding buhayin ito ng Diyos, sapagat ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay mas makapangyarihan pa sa gamot at anumang uri ng medisina at mga doktor. Kaya sa kanyang pananampalataya, sabi niya, Panginoon, kung ito'y mamamatay, kukunin mo ang anak kong ito. Kunin mo na siya, wag na siyang pahirapan. Ngunit kung bubuhayin mo siya, Panginoon, upang mapatunayan ko sa aking mga mahal sa buhay na ikaw ay totoo at makapangyarihan Diyos na aking pinaglilingkuran. Wala na po siyang pag-asa. Bedridden ng kanyang anak, hindi na kumakain, hindi na umiinom. Alos pilik mata na lang ang gumagalaw, mga minamahal, bibihira ng kumilos. Humihinga pero hindi na kumikilos. Ang kanyang ginawa, mga minamahal, kumuha siya ng pala at siya po'y pumunta sa kanyang likuran, naghukay, mga minamahal, na maaaring magkaasya yung kanyang anak. Hinukay po niya ito, mga minamahal, ng malalim. Habang siya po ay naghukay, siya po'y umaawit, siya po'y umiiyak. Sabi niya, mahal na Panginoon, bilang magulang, hindi biro ang mawalan ng anak.
Pero kung ito'y pagsubok, mahal na Panginoon, tatanggapin ko ng maluwang sa aking puso. Ngunit kailanman ay hindi ko isusuko ang aking pananampalataya. Alam ninyo, mga minamahal, binitiwan niya ang pala. Siya po'y pumasok sa kwarto dahil expectation po niya. Patay na ang kanyang anak, mga minamahal. Ngunit nagulat siya. Pagpasok niya, mga minamahal, ng kwarto, ang kanyang anak ay nakaupo na, humingi ng tubig, humingi ng pagkain, muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So yun po yung mga minamahal, kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na wag nating tatanggihan sapagkat nakita natin may mga kapatiran tayo, mga bedridden na. Imagine, isang kapatiran natin, mga minamahal, dito sa Pilipinas, gumastos ng ilang libo para lang magpagaling. Ilang quack doctors, ilang mga espiritista kanyang pinuntahan, mga espesyalista, hindi siya gumaling. Pumunta po siya ng Amerika, mga minamahal, para lamang doon magpagamot. Ngunit hindi rin po siya gumaling hanggang kinausap siya ng doktor na, "Ma'am, umuwi ka na lang sa Pilipinas. Kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Kumain ka ng masarap sapagkat sa 3 buwan, ikaw ay mamamatay na." Tinaningan siya ng doktor, mga minamahal. Ilang sakit, complicated na mga karamdaman ng kanyang taglay. Wala na po siyang kagalingan, wala siyang kapayapaan, magulo ang kanyang buhay, punong-puno siya ng karamdaman. Mga minamahal, isang gabi, siya po ay nagising, mga minamahal, bukas yung kanyang TV, mga minamahal. At pagka ito'y kanyang pinatay sapagkat nakita niya programa ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ang naka-flash sa TV. Pagka umaga, kinausap niya ang kanyang mga apo, mga minamahal, kung sino sa inyo ang nanood ng TV at hindi pinatay ang TV pagkatapos manood. Ang kanyang mga apong sabi niya, "Lola, hindi po kami nanood ng TV. At kung nanood man, pinatay po namin din yung aming pinanood na yung TV na aming pinapanooran." Mga minamahal, following night, ganun pa rin ang nangyari. Bukas pa rin ang TV, minamahal. At alam ninyo, ang sabi ng kwento, mga minamahal, pinatay niya ang TV dahil nakita niya, Jesus Miracle Crusade pa rin ang nandun sa programang yon. Kinausap niya ang kanyang anak. Ngunit, pangatlong beses, mga minamahal, paggising niya sa gabi, Jesus Miracle Crusade pa rin ang mga minamahal gawain. Nagpipreach ang ating minamahal na pastor. Siya po ay umupo, pinanood, mga minamahal, nagugulat siya habang siya po ay nanonood, mga minamahal, tumutulo na ang mga luha sa kanyang mata. Natatouch siya sa grabing anointing, mga minamahal. Siya po ay tumanggap sa mahal na Panginoon through television. Hinawak niya ang kanyang kamay sa TV screen at siya po ay nanalangin upang kanyang karamdaman ay gumaling. Gradually, nakaramdam siya ng kagalingan. Kaya't pagdating ng linggo, hinanap niya ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at siya po'y tumanggap ng bautismo at siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maraming mga churches, they are having form of godliness but denying God's power. Turn away from such people. Sabi ng Biblia, maraming mga churches, they are having form of godliness. May anyo silang kabanalan. Oo, mga minamahal, may anyo silang kabanalan but they denying God's power. Kanila pong dinidinay ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Maraming pastor, pag may mga sakit, tumatakbo ng ospital. Kaya ang kanilang mga miyembro, ganun din. Pag may mga sakit, takbo ng ospital, mga minamahal. Nasaan doon ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon? Which is, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi ng salita ng ating buhay na Diyos, hearing by the words of God. Mga minamahal, ito'y nagbubunga ng pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Kapag makinig ka ng salita ng mahal na Panginoon, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. Lalago ang iyong pananampalataya. At kapag mayroon ka ng pananampalataya, ang pananampalataya mo'y lilikha ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na lilikha ng pananampalataya ay lilikha ng maraming himala. At ang mga himalang ito, mga minamahal, ang magdadagdag uli sa iyo ng pananampalataya. Kagaya ng isang babae na 12 years na dinudugo. Ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon. Ako'y gagaling. Yan po yung kanyang pananampalataya. Kaya nung makita niya ang mahal na Panginoon, mga minamahal, bagamat siya po'y 12 years nang nagdi-bleed, mahina na ang kanyang katawan, ngunit nagsumikap siyang makalapit sa Panginoon at mahawakan ang laylayan ng damit ng Diyos. Nung mahawakan niya ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, mga minamahal, naramdaman ng Diyos na mayroong kapangyarihan na lumabas sa kanya, at ang kapangyarihan na yon na lumabas sa kanya, ito po yung nagpagaling doon sa babaeng 12 years nang nagdi-bleed. Nagtanong ang mahal na Panginoon, sino ang humawak sa akin? Excuse me po, mga minamahal. Sino ang humawak sa akin? Alam po ninyo, mga minamahal, sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, maraming mga tao, bakit ka nagtatanong kung sino ang humawak sa iyo? Ang babaeng nagsabi, Panginoon, opo, ako po'y humawak sa iyo. Ako po ang humawak sa iyo.
at mga minamahal na mangha ang maraming mga tao because 12 years nang nagbi-bleed ang mga minamalang babaeng yon, ngunit nahawakan lang niyang laylayan ng mahal na Panginoon, damit ng laylayan ng Diyos. Ito po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya, totoo po ang sabi ng Biblia. Sabi ng Bible, they are having form of godliness, but they deny God's power. Mga minamahal, imagine pastor, 13 years na pastor, 15 years na pastor, nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, pero walang pananampalataya. Sabi nga ng mahal na pastor, mga minamahal, ang 13 years na pastor sa ibang ministry, mga minamahal, ay kayang talunin ng 1 taon pa lang na miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Kapatiran natin na 1 year pa lang na miyembro ng Jesus Miracle Crusade, pag may karamdaman, hindi na tumatakbo ng ospital, hindi na tumatakbo ng doktor, ilinilahans na lang ang kanyang sarili, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mga tanda ng mga taong totoong mananampalataya sa ating mahal na Panginoon, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit, at ang may mga sakit ay gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Biblia, turn away from such people. That is the reason why, bakit hindi tayo ina-allowed ng mahal na pastor mag-attend sa ibang fellowship? Hindi tayo ina-allowed ng ating dearly beloved assistant pastor, nasa mga Bible study nila, nasa mga preaching nila, mga minamahal, kung tayo po'y uuwi ng probinsya at wala pong gawain doon, huwag tayong dumalo kung saan-saang mga fellowship. Dahil baka malaso ng ating pananampalataya, ang ating kaisipan ng maling mga turo at aral. Kagaya nga ng sinabi ng Biblia, turn away from such people. They're having form of godliness but denying God's power. Turn away from such people. Lumayo kayo sa mga taong ito. Huwag kayong makisalamuha. Huwag kayong lumapit. Bakit po mga minamahal? Ang kanilang paniniwala ay mali. Baka malaso ng isip mo ng maling paniniwala. Baka malaso ng isip mo ng maling mga turo. Baka malaso ng isip mo ng maling mga aral. Mga minamahal, maling mga doktrina. Ikaw ay maliligaw. Ikaw ay mahuhulog patungo sa kapahamakan kapag maniwala ka sa maling mga turo, mga aral at paniniwala, mga minamahal ng mga taong ito. Kaya ang turo ng Biblia, turn away from such people. Manalangin ka na lang, magpuri ka na lang, mga minamahal, o kaya magbukas ka na lang ng mga minamahal, mag-live streaming ka na lang kaysa dumalo ka sa ibang fellowship, ibang sekta, ibang denominasyon. Ang kanilang turo ay taliwas sa turo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mas mainam pang magpuri ka na lang sa bahay. Mas mainam pang magbasa ka na lang ng Biblia. Sa bahay ka na lang manalangin. Kung may cellphone ka, may TV ka, mga minamahal, may internet ka, manood ka, mga minamahal, ng ating mga live streaming, mga preaching ng ating mga beloved preachers, mga ordained preachers natin, mga minamahal, sa mga miracle hour, sa ating pong banal na gawain, para ma-refresh yung kaluluwa mo. Kaysa naman, dadalo ka sa ibang sekta, dadalo ka sa ibang denominasyon, ng kanilang turo ay taliwas sa ating turo, mga minamahal. Nangangaral tayo dito na isa lang ang Diyos. Ang kanilang pangaral, 3 ang Diyos. Nangangaral dahil dito na ang totoong bautismo sa pangalan ni Jesus. Ang kanilang bautismo ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kanilang Diyos ay 2, ang kanilang Diyos ay 4, ang kanilang Diyos ay marami. Samantalang ang turo ng mahal na Panginoon ay isa lang na Diyos. Malalason ang ating pananampalataya. Kaya turn away from such people. Hanapin natin ang totoong gawain ng Diyos, nakadugtong ng mga itinuro ng ating minamahal na mga apostoles. Walang iba kundi ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa oras dito, minamahal, tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Ang Diyos pong magbukas sa inyong puso at pangunawa. We love you so much, mga minamahal. Para sa ating minamahal na mga tagapakinig, sa ating pong mga minamahal na mga kapatiran, nawa sa magitan po ng ating mga pinapangaral sa programang ito, ay lalo pong tumibay at tumatag ang inyong pananampalataya. Huwag tayong umasa sa tao. Huwag tayong umasa sa gamot. Huwag tayong umasa sa doktor. Mga minamahal, ang Diyos natin dito ay makapangyarihan. Private ebidensya, busog na busog tayo, na kayang gawin ng Diyos ang higit pa na kayang gawin ng doktor at gamot. Mga minamahal, kaya Diyos tayo magtiwala. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kayo na may mga taglay ng mga karamdaman, bat-bat ng iba't ibang mga problema. Nasa Diyos ang ating pag-asa. Lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon, sumunod kayo sa ating panalangin. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata, mga minamahal, at itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aking puso, Panginoon. Ugasan mo ko sa magitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, at aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Mananalangin po kami para sa inyo. Amang banal na sa dakila at mapagpala, dalangin po namin ang ilan sa aming mga kababayan
na patuloy pong sumasubaybay, nakikinig ng banal na programang ito, mahal na Panginoon, sa mga salita na kanilang napakinggan. Ikaw ang magbukas ng kanilang puso, ng kanilang isip, maunawaan nila, mahal na Panginoon, na ikaw ay lumalakip, mahal na Panginoon, sa ministeryong ito. Ang kapangyarihan mo ay totoong kumikilos. Patunay na ikaw ay kasama namin, mahal na Panginoon, sa gawaing ito. Pagpalain mo silang lahat, isulat mo ang alang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambayan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Manalangin po tayo, minamahal, para sa ating mga pangangailangan. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amang banal, Diyos na dakila, buhay at mapagpala sa oras nito, narito po kami, mahal na Panginoon, para sa aming mga personal na mga pangangailangan, lalo tigit sa spiritual naming pangangailangan. Pahawakan mo kami, palakasin mo kami, patatagin mo kami sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan, ay panghawakan mo kami na hindi kami mahulog mula sa iyong mga kamay. Manatili kaming naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Pagpalain mo kami sa material, sa financial, lalo tigit sa spiritual na mga pagpapala, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa point of contact, mga minamahal, habang mga minamahal, tayo po ay ramdam natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Ihawak po natin ang ating mga kamay sa ating TV screen at sa ating screen po ng ating mga cellphones. Mga minamahal, sumabay po tayo sa mga pananalangin. Ang Diyos po ang magpapagaling. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, bining prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, mahal na Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Hallelujah. Ipatong mo po ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Ano mga aming taglay na karamdaman, ikaw ang magpagaling. Ano mang taglay ng mga problema, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty, and sickness be healed, infirmities cast out, demons of high blood, demons of cancer, demons of TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, ubusip unlagnat, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and by the power of darkness, problem be solved, infirmities begun, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan, mga minamahal, at patuloy po ang ating banal na programa, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by a dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ang ating pong banal na gawain ay tuloy-tuloy po, mga minamahal, araw ng bukas, araw ng linggo, mga minamahal, ang ating oras ay alas 10, mga minamahal, ng umaga, at tayo po ay matatapos alas 3 ng hapon every Wednesday po. Minamahal, ang ating oras ay alas 3 hanggang alas 7 po ng gabi. Every Friday ay alas 3 hanggang alas 8 po ng gabi. At ang ating programa po, mga minamahal ko, sa programang ito, ang ating pong oras, mga minamahal, ay alas 7 po hanggang alas 8 ng gabi. Minsan tayo po ay nakapagsisimula ng maaga at minsan tayo po ay, mga minamahal, natatapos ng lampas sa oras. Mga minamahal, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoong Hesus. At yan po ay tuwing araw po, mga minamahal, o gabi ng Sabado hanggang gabi ng Huwebes po, mga minamahal, ang ating programa. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. At bago tayo magtapos, tayo po muna ay dumako sa maikling pananalangin, mga minamahal. Tayo po ay magpasalamat sa dakilang tagumpay ng mahal na Panginoon, na tayo po'y malayang-malaya pa na nakakapangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat darating po ang panahon, sabi ng Biblia, tayo po'y mauuhaw, hindi sa magitan ng tubig. Mga minamahal, magugutom tayo, hindi sa magitan ng pagkain. Kung tayo po'y mauuhaw, mga minamahal, at magugutom sa magitan ng pagkain at pag-inom ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat darating ang araw, ipagbabawal ang ganitong pangangaral, mga minamahal ko, sa kahanginan. At habang malaya pa tayong nakakapangaral, samantalahin natin gabi-gabi ang panginig ng salita ng Diyos. Samantalahin natin ang pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa ginintuang pagkakataon na binibigay mo sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, ngunit ginagamit mo kami upang may pangaral ang dakilang mong ebanghelyo. May paunawa ang purong-purong salita mo, mahal na Panginoon, upang ang tao hindi maligaw, mahal na Panginoon, mahulog, mahal na Panginoon, sa pagkakasala. Maunawaan nila ang totoong turo at aral na nanggagaling sa iyo mula sa ministeryong ito. Kabagan mo ang aming mga kababayan, ang aming minamahal na mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa gawaing ito. Ikaw ang magpala sa kanila, maging kami ng mga mangaral na ginagamit mo, mahal na Panginoon, sa iyong ministeryo. Ipagkaloob mo sa amin ang dagdag na
na karunungan, kaalaman, buhay at kalakasan, mahal na Panginoon, upang habang kami nabubuhay ay magamit mo kaming kasangkapan, may pangaral ang dakila mong ebanghelyo. Sa'yo namin inaasa at initiwala ang lahat ng bagay, mahal na Panginoon, sa gabing ito. Taming pagtulog, patulugin mo kami ng mahimbing, ilayo mo kami sa namang masamang panaginip at mga pangitain. Sa aming pagpikit, mahal na Panginoon, ay kaluwalhatian mo ang aming makita. Bukas ng umaga, muli mo kaming bigyan ng taglay na kalakasan upang patuloy na sumamba at magpuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Puri ng ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan, mga minamahal hanggang pong sa muli po lapos dito sa ating studio, ang ating minamahal na kapatid, mga minamahal ating technician, beloved brother Aljo Dugos, at ito po, mga minamahal ko ang inyong abang lingkod, beloved preacher, brother George Abad, ang nagpapaabot, mga minamahal ng papuri at pagsamba ay natatanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. God bless us all. Amen and amen. sa